Sa isang tahimik na baryo na napapaligiran ng malalawak na palayan at matatandang punong mangga, ay naninirahan si Mang Ramon. Kilala siya noon bilang isang masipag, mabait, at mapagmahal na ama. Bata pa lamang ang kanyang mga anak ay wala na siyang ibang inisip kundi ang mabigyan ang mga ito ng magandang kinabukasan. Mula madaling araw hanggang dapit hapon ay walang pagod siyang nagtatrabaho sa bukid kahit tirik ang araw o bumubuhos ang ulan. Kasama niya sa buhay ang kanyang asawang si Elena. Sa simula ay payapa at masaya ang kanilang pamilya. Kahit salat sa yaman, busog sila sa pagmamahalan. Ang kanilang maliit na kubo ay puno ng tawanan. Tuwing gabi ay sabay-sabay silang kumakain habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. Lumipas ang maraming taon. Lumaki ang kanilang tatlong anak na sina Joel, Marisa at Nestor. Pinilit ni Mang Ramon na mapag-aral silang lahat. Nagbenta siya ng kalabaw, nagsangla ng maliit na lupa, at kung minsan ay nangungutang upang may maipambayad lamang sa matrikula ng mga anak. Huwag kayong mag-alala, lagi niyang sinasabi. Basta makapagtapos kayo, sapat na ang lahat ng hirap na dinaranas natin. Dahil sa kanyang sakripisyo, isa-isang nakapagtapos ang kanyang mga anak. Nakahanap sila ng magagandang trabaho sa lungsod at nagsimulang magkaroon ng sariling buhay. Ngunit habang gumaganda ang buhay ng mga anak, unti-unti namang bumibigat ang pagsubok ni Mang Ramon. Isang araw habang nag-aararo siya sa bukid, ay bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit ng kanyang mga mata. Hindi niya ito pinansin dahil inisip niyang dulot lamang iyon ng pagod. Ngunit makalipas ang ilang buwan ay lalo pang lumabo ang kanyang paningin. Hindi na niya makita ng malinaw ang mukha ng kanyang asawa. Hindi na niya mabasa ang mga lumang liham ng kanyang mga anak. Hindi na rin niya matanaw ang paglubog ng araw na dati niyang paboritong pagmasdan. Nang dalhin siya sa ospital ay sinabi ng doktor ang balitang nagpayanig sa kanyang mundo. Mang Ramon, malubha na po ang kondisyon ng inyong mga mata. Kahit operahan pa kayo, maliit na ang pag-asang manumbalik ang inyong paningin. Parang gumuho ang kanyang mundo. Tahimik siyang umuwi, hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang naupo sa harap ng kanilang bahay habang nakaharap sa direksyong hindi na niya makita. Makalipas ang ilang linggo ay tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Bulag na siya. Sa una ay inalagaan pa siya ng kanyang asawa, ngunit habang tumatagal ay napapalitan ng pagkainis ang dating pag-aaruga. Ano ba naman ito? Madalas na reklamo ni Elena. Lahat na lang ako ang gumagawa. Hindi sumasagot si Mang Ramon. Ngumingiti lamang siya. Ayaw niyang maging pabigat. Nang minsang dumalaw ang kanilang mga anak, ay umaasa siyang kahit paano ay yayakapin siya ng mga ito. Ngunit iba ang nangyari. Tay, sabi ni Joel, mahirap po sa lungsod. Maliit lang ang bahay namin. Ako rin po, sabi ni Marisa. May sarili na akong pamilya. Ako naman ay palipat-lipat ng trabaho, dagdag ni Nestor. Tumango lamang si Mang Ramon. Naiintindihan ko. Hindi niya sinabi ang tunay niyang nararamdaman. Hindi niya sinabi na ang kailangan lamang niya ay makasama ang kanyang mga anak. Lumipas pa ang mga buwan. Lalong naging malamig ang pakikitungo ng kanyang asawa.
Minsan ay inihahapag na lamang nito ang pagkain ng walang imik, kung minsan na may nakakalimutan pa siyang pakainin. Isang gabi ay narinig niyang nag-uusap ang kanyang asawa at panganay na anak. "Nanay," mahinang sabi ni Joel, "baka mas mabuting ipasok na lang si tatay sa isang ampunan para sa matatanda." Tahimik si Elena. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita ito. "Siguro nga, hindi ko na rin kaya." Parang sinaksak ang puso ni Mang Ramon. Hindi niya inakalang darating ang araw na magiging pabigat siya sa mga taong inialay niya ang buong buhay. Hindi siya nagsalita. Tahimik siyang humiga. Tahimik ding tumulo ang kanyang mga luha. Makalipas ang isang linggo ay sinabi ni Elena na may pupuntahan lamang sila. Inalalayan siyang sumakay sa isang lumang tricycle. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin. Matagal silang bumiyahe, hanggang sa huminto ang sasakyan. Inakay siya ng kanyang asawa. "Hintayin mo lang ako rito, bibili lang ako." Ngumiti si Mang Ramon. "Sige." Lumipas ang 10 minuto. Naging 30 minuto. Umabot ng 1 oras, 2 oras. Unti-unti niyang naunawaan ang katotohanan. Hindi na babalik ang kanyang asawa. Iniwan na siya, mag-isa, bulag, walang dalang pagkain. Walang pera, walang tungkod. Tahimik siyang naupo sa gilid ng daan habang naririnig ang mga sasakyang dumaraan. Hindi niya alam kung nasaan siya. Hindi niya alam kung paano uuwi. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang wala na siyang tahanan. At sa kanyang pag-upo sa gilid ng malamig na kalsada, hindi niya alam na may isang taong nakamasid sa kanya. Isang estrangherong magpapabago sa kanyang kapalaran. Nanatiling nakaupo si Mang Ramon sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Ang tanging naririnig niya ay ang pagdaan ng mga sasakyan, ang mahihinang yabag ng mga taong nagmamadaling umuwi, at ang ihip ng malamig na hangin na tila lalo lamang nagpapaalala sa kanyang kalungkutan. Paminsan-minsan ay may humihinto sa kanyang harapan. "Anong nangyari sa inyo, Tay?" tanong ng isang dumaraan. Ngunit bago pa man siya makasagot, ay umaalis na rin ang tao. May ilan namang nag-abot ng barya, marahil ay inakalang isa siyang namamalimos. Mahigpit niyang hinawakan ang mga baryang inilapag sa kanyang palad. Hindi dahil kailangan niya iyon, kundi dahil iyon lamang ang natitirang patunay na may nakapansin pa sa kanyang pag-iral. Unti-unti nang lumalalim ang gabi, lumalamig ang hangin, nagsimulang kumalam ang kanyang sikmura. Maghapon na pala siyang walang kinakain. Tahimik siyang nanalangin. "Hindi ko alam, Panginoon, kung bakit ito nangyari. Ngunit kung ito ang iyong kalooban, bigyan mo sana ako ng lakas." Hindi pa man natatapos ang kanyang panalangin ay may narinig siyang mahinang yabag na papalapit. "Huwag po kayong matakot." Malumanay ang tinig ng lalaki. "Dito lang po ako." Napalingon si Mang Ramon sa direksyon ng boses. "Pasensya na, iho, hindi kita nakikita." "Alam ko po." May kakaibang kabaitan ang boses ng estranghero. "Ako po si Daniel." Dahan-dahang lumuhod ang lalaki sa kanyang harapan. "Bakit po kayo nandito?" Tahimik si Mang Ramon.
Nahihiya siyang sabihin ang katotohanan, ngunit ramdam niyang tapat ang kausap. Kaya unti-unti niyang ikinuwento ang lahat, ang kanyang pagiging bulag, ang paghihirap nilang mag-asawa, ang pagpapalaki sa mga anak, ang pagsasakripisyo ng buong buhay, at ang araw na iniwan siya ng kanyang asawa sa hindi niya kilalang lugar. Hindi nagsalita si Daniel habang nakikinig. Nang matapos ang kwento, ay mahina siyang napabuntong hininga. Napakabigat po ng pinagdaanan ninyo. Ngumiti lamang si Mang Ramon. Hindi ako galit sa kanila. Nagulat si Daniel. Hindi po? Hindi. Bakit? Dahil anak ko pa rin sila. Napayuko si Daniel. Naalala niya ang sarili niyang ama na pumanaw maraming taon na ang nakalipas. Bigla niyang naisip kung gaano siya kaswerte noon na nagkaroon ng amang handang magsakripisyo para sa kanya. At ngayong narito ang isang matandang ama na itinapon ng sariling pamilya, tila hindi niya kayang talikuran ito. Tay, oh? Kung papayag kayo, sandaling natahimik si Daniel. Sumama po kayo sa akin. Nagulat si Mang Ramon. Hindi kita kilala, iho. Oo nga po. Bakit mo ako tutulungan? Napangiti si Daniel. Dahil kung buhay pa ang tatay ko, sana may tumulong din sa kanya kung sakaling mapunta siya sa ganitong kalagayan. Tumulo ang luha ni Mang Ramon. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang makarinig siya ng ganoong mga salita. Inalalayan siya ni Daniel na tumayo. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa sasakyan ng binata. Habang nasa biyahe ay hindi nagsasalita si Mang Ramon. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang sasakyan. Binuksan ni Daniel ang maliit na gate. Narito na po tayo. Pagpasok nila sa bahay ay bumungad ang amoy ng bagong lutong pagkain. May narinig na boses ng isang matandang babae. Daniel, sino ang kasama mo? Lola. Lumapit ang matanda. Nang makita niya ang kalagayan ni Mang Ramon ay agad siyang lumapit. Naku! Hinawakan niya ang kamay ng matanda. Kawawa naman kayo. Wala po kayong dapat ipag-alala. Ngumiti ang matanda. Mula ngayon, hindi na kayo mag-iisa. Ipinaghanda nila si Mang Ramon ng mainit na pagkain. Dahan-dahan siyang kumain. Bawat subo ay may kasamang luha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil matagal na niyang hindi nararanasan ang ganoong pag-aaruga. Pagkatapos kumain ay inihanda ni Daniel ang isang malinis na silid. May simpleng kama. May malinis na kumot, may unan, para kay Mang Ramon, para na iyong isang palasyo. Bago siya matulog ay marahan niyang sinabi, "Maraming salamat." Ngunit sumagot si Daniel, "Huwag po kayong magpasalamat. Kayo po ang nagpapaalala sa akin kung gaano kahalaga ang isang ama." Sa kabilang dako, habang mahimbing nang natutulog si Mang Ramon sa kanyang bagong matutuluyan, hindi niya alam na nagsimula ng usigin ng matinding konsensya ang isa sa kanyang mga anak. May isang lihim na unti-unti nang mabubunyag, isang lihim na magpapabago sa kapalaran ng kanilang buong pamilya. Lumipas ang ilang araw mula nang matagpuan ni Daniel si Mang Ramon sa gilid ng kalsada. Sa maliit ngunit maaliwalas na bahay ni na Daniel at ng kanyang lola,
ay muling nakaramdam ng kapayapaan ang matanda. Tuwing umaga ay gigising siya sa amoy ng bagong saing na kanin at mainit na kape. Hindi man niya makita ang liwanag ng araw, nararamdaman niya ang init nito sa kanyang balat at ang malasakit ng mga taong kasama niya. Ayos po ba ang tulog ninyo, Tay Ramon? Nakangiting tanong ni Daniel. Oo, iho. Napakahimbing. Matagal ko nang hindi nararanasan ng ganitong katahimikan. Tinulungan siya ni Daniel na maghilamos at mag-almusal. Hindi niya ipinadama kahit minsan napabigat ang matanda. Isang umaga ay napansin ni Daniel na tila malalim ang iniisip ni Mang Ramon. Ano po ang iniisip ninyo? Napabuntong hininga ang matanda. Iniisip ko ang mga anak ko. Kahit po sa ginawa nila, tumango si Mang Ramon. Hindi madaling alisin ang pagmamahal ng isang ama. Kahit gaano kasakit ang ginawa nila, mga anak ko pa rin sila. Napayuko si Daniel. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng isang ama na magmahal ng ganoon kalalim. Samantala, sa lungsod ay hindi mapakali si Marisa, ang kaisa-isang anak na babae ni Mang Ramon. Mula nang iwan nila ang kanilang ama, ay hindi na siya nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay naaalala niya ang maamong mukha ng ama. Naaalala niya kung paano siya nito kinakarga nung bata pa siya. Kung paano ito naglalakad ng ilang kilometro upang maihatid lamang siya sa paaralan. Kung paano ito hindi kumakain upang may baon lamang siya kinabukasan. Isang gabi ay hindi na niya napigilan ang sarili. Tahimik siyang umiyak habang yakap ang isang lumang larawan nilang pamilya. Napansin siya ng kanyang asawa. Bakit ka umiiyak? Hindi agad siya nakasagot. Mahal, parang mali ang ginawa namin kay tatay. Tahimik ang kanyang asawa. Hindi rin nito alam ang isasagot. Samantala, ang panganay na si Joel ay pilit na isinasantabi ang kanyang konsensya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na wala silang ibang magagawa. Ngunit tuwing maririnig niyang tinatawag siyang papa ng sarili niyang anak, ay tila may tumutusok sa kanyang dibdib. Isang araw ay tinanong siya ng kanyang anak, Papa, o anak, kapag matanda ka na, aalagaan din kita. Napahinto si Joel. Napatingin siya sa kanyang anak. Opo? Hindi kita iiwan. Parang gumuho ang kanyang mundo. Hindi siya nakapagsalita. Napagtanto niyang ginawa niya mismo ang bagay na ayaw niyang maranasan balang araw. Sa kabilang banda, si Nestor naman ay nagkunwaring walang pakialam. Abala siya sa trabaho at sa mga kaibigan. Ngunit sa tuwing mapag-iisa siya, ay bumabalik sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang ama. Huwag mong pababayaan ang pamilya mo. Hindi niya alam kung bakit tila lalo siyang nawawalan ng kapayapaan habang lumilipas ang mga araw. Samantala, sa bahay ni na Daniel ay unti-unting bumabalik ang sigla ni Mang Ramon. Bagamat hindi na niya maibabalik ang kanyang paningin, natutuhan niyang muli ang ngumiti. Isang hapon ay narinig niya ang mga batang naglalaro sa labas. Lumapit ang ilan sa kanya. Tay Ramon, pwede po ba kaming makinig sa kwento ninyo? Napangiti siya. Siyempre. Ikinuwento niya ang kanyang kabataan. Ang pagsisikap sa bukid, ang kahalagahan ng sipag, katapatan at pagmamahal sa pamilya.
Tahimik na nakinig ang mga bata. Maging ang ilang magulang ay napahinto rin upang makinig. Mula noon ay halos araw-araw nang dinarayo si Mang Ramon ng mga bata sa kanilang lugar. Hindi dahil naaawa sila, kundi dahil marami silang natututunan sa kanyang mga kwento. Napansin ito ni Daniel. Tay Ramon. O iho, alam ninyo ba? Ano iyon? Marami na kayong napapasayang tao. Mahina siyang natawa. Kung hindi na ako makakakita, sana naman ay maging liwanag ako sa puso ng iba. Hindi alam ni Mang Ramon na may isang taong nakarinig sa kanyang sinabi. Isang lalaki ang tahimik na nakatayo sa labas ng bakuran. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Unti-unti siyang napaluha. Hindi siya makapaniwala na buhay pa ang kanyang ama. At higit sa lahat, hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, nananatili pa rin itong mabuti. Ang lalaking iyon ay si Joel. Ngunit wala pa siyang lakas ng loob na humarap sa ama. Hindi makaalis sa tapat ng bakuran si Joel. Nakatayo lamang siya sa ilalim ng isang punong mangga habang pinagmamasdan ang bahay ni Daniel. Mula roon ay naririnig niya ang masayang tawanan ng mga batang nakapaligid kay Mang Ramon. Bagamat bulag ang kanyang ama, dama niyang masaya ito. Lalo yung nagpalalim sa sugat na dinadala ni Joel. Hindi ko siya karapat-dapat tawaging tatay, bulong niya sa sarili. Nang matapos ang pagkukwento ni Mang Ramon, ay isa-isang nagpaalam ang mga bata. Salamat po, Tay Ramon. Babalik po kami bukas. Napangiti ang matanda. Mag-aral kayong mabuti at laging maging mabait. Unti-unting natahimik ang paligid. Napansin ni Daniel ang lalaking nakatayo sa labas ng bakuran. Lumapit siya rito. May kailangan po ba kayo? Nagulat si Joel. Ako ang anak ni Mang Ramon. Napatingin si Daniel sa kanya. Hindi siya nagsalita. Naalala niya ang kwento ng matanda. Ikaw pala ang isa sa mga anak na nag-iwan sa kanya. Yumuko si Joel. Hindi ako narito para manggulo. Gusto ko lang siyang makita. Tahimik na pinagmasdan siya ni Daniel. Nakikita niyang puno ng pagsisisi ang mukha ng lalaki. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumango siya. Halika. Mabagal ang bawat hakbang ni Joel. Parang lalong bumibigat ang kanyang mga paa habang papalapit sa ama. Nang marinig ni Mang Ramon ang mga yabag ay napangiti siya. Daniel, may kasama ka ba? Opo, may bisita po kayo. Lumapit si Joel ngunit hindi siya makapagsalita. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Napansin ni Mang Ramon ang katahimikan. Sino yan? Tumulo ang luha ni Joel. Ako po. Sandali siyang natigilan. Tatay. Biglang nanginig ang mga kamay ni Mang Ramon. Joel? Opo. Hindi na napigilan ni Joel ang sarili. Lumuhod siya sa harap ng ama at mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito. Tay, patawarin niyo po ako. Humagulgol siya na parang isang batang nawawala. Patawad po. Patawad. Patawad. Tahimik lamang si Mang Ramon. Marahan niyang hinaplos ang ulo ng kanyang anak. Bakit ka umiiyak, anak? Labis po akong nagkamali. Iniwan namin kayo. Pinabayaan. Hindi po namin naisip ang lahat ng isinakripisyo ninyo.
Tumulo rin ang luha ni Mang Ramon, ngunit ang kanyang mga labi ay nakangiti. Itigil mo na ang pag-iyak. Hindi ako nagalit sa inyo. Mas lalo pang umiyak si Joel. Paano ninyo nagagawa iyon? Paano ninyo kami napapatawad? Ngumiti ang matanda. Dahil ama ako. Ang puso ng isang ama ay marunong masaktan. Pero marunong ding magpatawad. Hindi na nakapagsalita si Joel. Yakap-yakap niya ang ama habang walang tigil ang kanyang pagluha. Tahimik namang pinunasan ni Daniel ang kanyang mga mata. Pati ang kanyang lola ay napaluha sa nasasaksihang tagpo. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita si Joel. Tatay? O anak? Hindi ko pa kayang humingi ng tawad sa sarili ko. Pero sisikapin kong itama ang lahat. Hahanapin ko sina Marisa, Nestor at nanay. Isasama ko sila rito. Gusto kong muli tayong maging pamilya. Mahinang tumango si Mang Ramon. Hindi ako humihingi ng kapalit. Ang hinihiling ko lamang ay magmahalan kayong magkakapatid. Opo, tay. Ipapangako ko. Umalis si Joel ng gabing iyon na may bagong pag-asa sa kanyang puso. Ngunit hindi niya alam na hindi magiging madali ang kanyang misyon. Nang puntahan niya kinabukasan ang bahay ni Marisa ay nalaman niyang umalis na ito. At nang hanapin niya si Nestor ay may balitang matagal na pala itong nawalan ng trabaho at hindi na matagpuan. Samantala, ang kanilang inang si Elena ay namumuhay ng mag-isa. Unti-unti na rin niyang nararanasan ang matinding pagsisisi sa ginawa niya sa kanyang asawa. Hindi niya alam na malapit na silang pagtagpuin muli ng tadhana. Isang pagkikitang maglalabas ng lahat ng katotohanang matagal nilang itinago. Lumipas ang ilang araw matapos ang muling pagkikita nina Joel at Mang Ramon. Hindi na nawala sa isip ni Joel ang pangako niyang bubuuin muli ang kanilang pamilya. Kahit mahirap, determinado siyang hanapin ang kanyang mga kapatid at ang kanilang ina. Samantala, sa lumang bahay na minsang puno ng tawanan, mag-isang namumuhay si Elena. Tahimik ang buong paligid. Ang dating masayang tahanan ay tila wala ng buhay. Sa bawat sulok ng bahay ay may alaala ng kanyang asawa. Naroon pa rin ang lumang upuang kahoy na laging inuupuan ni Mang Ramon pagkatapos magtrabaho sa bukid. Naroon pa rin ang kanyang lumang sombrero. Naroon pa rin ang tungkod na ginawa niya noon para sa sarili. Nang makita yon ni Elena ay bigla siyang napaupo. Unti-unti siyang napaiyak. Bakit ko nagawa iyon? Paulit-ulit niyang sinisi ang sarili. Naalala niya ang mga panahong si Mang Ramon, ang unang gumigising upang magluto ng almusal kapag siya ay may sakit. Naalala niya kung paanong isinakripisyo nito ang sariling kalusugan upang mapag-aral ang kanilang mga anak. Naalala niya ang gabing sinabi ng doktor na tuluyan ng mabubulag ang kanyang asawa. Sa halip na samahan ito sa laban, pinili niyang layuan ito. Ang alaalang iyon ang lalong nagpabigat sa kanyang puso. Kinabukasan ay dumating si Joel. Pagkabukas pa lamang ng pinto ay nakita niyang namamaga ang mga mata ng kanyang ina. Nanay, napatingin si Elena. Joel. Tahimik silang nagkatinginan hanggang sa magsalita ang binata. Nakita ko na si tatay.
Biglang nanginig ang katawan ni Elena. Buhay pa ba siya? Opo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Kumusta siya? Mabubuti ang mga taong kumupkop sa kanya. Hindi siya nag-iisa. Mas lalo pang umiyak si Elena. Karapat-dapat ba akong humarap sa kanya? Hindi agad sumagot si Joel. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinabi niya, "Hindi ko alam. Pero alam kong mahal pa rin kayo ni tatay." Napayuko si Elena. Hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Iniwan ko ang lalaking hindi ako iniwan nung ako ang nangangailangan. Tahimik na nakinig si Joel. Ramdam niyang taos-puso ang pagsisisi ng kanyang ina. "Nay." "Oh? Sumama ka sa akin." "Saan?" "Kay tatay." Nanginginig ang mga kamay ni Elena. Paano kung ayaw na niya akong makita? Hindi ganoon si tatay. Mas kilala mo siya. Tumulo ang panibagong luha mula sa kanyang mga mata. Tumango siya. "Sasama ako." Habang naglalakbay sila ay walang nagsasalita. Pareho silang kinakabahan. Pagdating sa bahay ni na Daniel, ay huminto si Elena sa labas ng bakuran. Hindi siya makapasok. Parang napakabigat ng kanyang mga paa. Sa loob ng bahay ay narinig ni Mang Ramon ang pagdating nila. "Daniel." "Opo, Tay Ramon." "May dumating ba?" "Opo." "Sino?" Tahimik si Daniel. Napatingin siya kay Elena. Tumango ang matanda bilang hudyat na handa na siya. Mahina niyang sinabi, "Asawa ko ba?" Hindi na napigilan ni Elena ang sarili. Tumakbo siya papasok. Paglapit niya kay Mang Ramon ay lumuhod siya at mahigpit na niyakap ang kanyang asawa. "Ramon," humagulgol siya. "Patawarin mo ako." "Patawad. Patawad." Hindi siya makatingin sa mukha ng asawa. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatang humingi ng tawad. Tahimik lamang si Mang Ramon. Dahan-dahan niyang inabot ang mukha ng kanyang asawa gamit ang nanginginig niyang mga kamay. Hinawakan niya ito na tila muli niyang inaalala ang anyo ng babaeng minsang kanyang minahal. "Elena." Mahina siyang ngumiti. "Narito ka na." Mas lalo pang umiyak ang babae. "Napakasama kong asawa." "Hindi. Napakahina ko. Tao lamang tayong lahat. Hindi mo ba ako kinamumuhian?" Umiling si Mang Ramon. "Minahal kita noon. At hanggang ngayon." Napaiyak maging si Daniel at ang kanyang lola. Tahimik nilang nasaksihan ang muling pagkikita ng mag-asawang pinaghiwalay ng kahinaan at pagsisisi, ngunit hindi pa ganap na buo ang kanilang pamilya. Isa pa sa kanilang mga anak ang nawawala, si Nestor. At walang nakaalam na siya pala ay nahaharap sa isang malaking panganib na maaaring magbago sa buhay nilang lahat. Matapos ang muling pagkikita ni na Mang Ramon at Elena, tila bahagyang gumaan ang bigat na matagal nilang pinasan. Hindi pa man lubusang naghihilom ang sugat ng kanilang pamilya, nagsimula ng umusbong ang pag-asa. Ngunit isang pangalan pa rin ang palaging laman ng kanilang usapan. Si Nestor. Siya na bunsong anak na matapos mawala ng trabaho ay bigla na lamang naglaho. Wala ni isa sa kanila ang nakaalam kung saan ito napunta.
Isang umaga, habang nagsasalo sila sa almusal sa bahay ni na Daniel, nagsalita si Mang Ramon. Joel, opo tay, huwag ninyo nang tigilan ang paghahanap sa kapatid mo. Opo, kahit ano pa ang nagawa niya, anak ko pa rin siya. Tumango si Joel. Iuwi ko siya tay. Lumipas ang ilang araw. Pinuntahan ni Joel ang mga dati nitong pinagtatrabahuhan. Nagtanong siya sa mga dating kaibigan. Naglibot siya sa iba't ibang lugar. Ngunit iisa lamang ang sagot. Matagal na namin siyang hindi nakikita. Habang lumilipas ang mga araw, ay lalo siyang nababahala. Samantala, sa isang maliit na bayan na malayo sa kanilang lugar, naglalakad si Nestor na walang direksyon. Payat na siya. Luma at punit ang kanyang damit. Halos wala na siyang makain. Nang mawala ang kanyang trabaho, naubos ang kanyang ipon. Iniwan din siya ng mga kaibigang nakinabang lamang sa kanya. Ngayon ay mag-isa na lamang siya. Habang nakaupo siya sa isang waiting shed, ay naalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang araw na iniwan nila ito. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kung pwede lang ibalik ang panahon. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Kinagabihan ay nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang masisilungan. Patuloy siyang naglakad hanggang sa bigla siyang mawalan ng malay sa gitna ng daan. Mabuti na lamang at may isang mag-asawang napadaan. Bilisan mo! Buhay pa siya! Agad nila itong isinakay sa kanilang sasakyan at dinala sa pinakamalapit na klinika. Pagkaraan ng ilang oras ay nagkamalay si Nestor. Nasulyapan niya ang mag-asawang tumulong sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng matandang lalaki. Mas mabuti na po. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na. Napaluha si Nestor. Hindi ninyo ako kilala. Ngumiti ang matanda. Hindi kailangang magkakilala para tumulong. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa kanyang puso. Naalala niyang may isang taong ganoon din ang puso. Ang kanyang ama. Isang taong handang magsakripisyo kahit walang hinihinging kapalit. Bigla siyang napaiyak. Anong nangyari? Tanong ng matandang babae. Nagkasala po ako sa tatay ko. Naiwan namin siyang mag-isa. Tahimik na nakinig ang mag-asawa. Pagkatapos niyang ikwento ang lahat, ay nagsalita ang matandang lalaki. Kung may pagkakataon ka pang humingi ng tawad, huwag mo nang sayangin. Hindi lahat ng anak ay nabibigyan pa ng pagkakataong makayakap muli ang kanilang ama. Tumango si Nestor habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Opo, uuwi na po ako. Sa kabilang dako, hindi alam ni na Mang Ramon na papunta na sa kanila ang bunsong anak. Habang nakaupo ang matanda sa ilalim ng punong mangga sa bakuran ni na Daniel, tahimik siyang nananalangin. Panginoon, kung maaari po, bago matapos ang buhay ko, sana ay mayakap ko pang muli ang bunso kong anak. Sa mismong oras na iyon, may isang lalaking pagod na pagod ang bumababa mula sa isang lumang bus. Bit-bit ang maliit na bag at mabibigat na pagsisisi, nagsimula siyang maglakad patungo sa bahay ni na Daniel. Hindi niya alam kung tatanggapin pa siya ng kanyang ama.
Ngunit alam niyang hindi na siya maaaring mabuhay habang dinadala ang bigat ng kanyang kasalanan. Maagang-maaga pa lamang ay gising na si Mang Ramon. Nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga sa bakuran ni na Daniel. Habang marahang hinihipan ng hangin ang kanyang mukha, taimtim siyang nananalangin. Panginoon, salamat po sa pagbabalik ni na Joel at Elena. Kung loloobin ninyo, sana ay makita ko pang muli si Nestor kahit hindi na ako muling makakita ng liwanag. Sa loob ng bahay ay tahimik na naghahanda ng almusal si Elena. Sa bawat sandaling nakikita niya ang kanyang asawa ay lalo niyang pinagsisisihan ang mga pagkakamaling nagawa niya. Samantala, si Joel ay nakatayo sa may tarangkahan. May kakaiba siyang naramdaman. May isang lalaking mabagal na naglalakad papalapit sa bahay. Payat, madungis ang damit, halatang pagod na pagod. Nang makalapit ito ay nagkatitigan silang dalawa. Nestor? Napahinto ang lalaki. Kuya, tumakbo si Joel at mahigpit na niyakap ang kanyang kapatid. Salamat sa Diyos, humagulgol si Nestor. Kuya, patawad. Patawad sa inyong lahat. Hindi na nakapagsalita si Joel. Tinapik lamang niya ang balikat ng kanyang kapatid. Halika, may naghihintay sa iyo. Nang marinig ni Mang Ramon ang mga yabag ay napangiti siya. Joel? Opo, Tay. May kasama ka ba? Opo. Kilala ko ba? Hindi agad nakasagot si Joel. Lumapit si Nestor. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Lumuhod siya sa harap ng ama. Mahina niyang hinawakan ang mga kamay nito. Tay, biglang napahigpit ang hawak ni Mang Ramon. Nestor. Opo, Tay. Hindi na napigilan ng binata ang kanyang sarili. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang ama. Patawad po. Patawad. Napakasama kong anak. Tahimik na yumakap si Mang Ramon. Hinaplos niya ang likod ng kanyang bunsong anak. Anak, umuwi ka na. Hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay narito ka na. Lalong humagulgol si Nestor. Tatay, hindi ko po kayo karapat-dapat. Mahinang ngumiti si Mang Ramon. Walang ama ang sumusukat sa halaga ng kanyang anak. Ang anak ay laging may lugar sa puso ng kanyang ama. Napaiyak sina Joel at Elena sa kanilang narinig. Maging si Daniel at ang kanyang lola ay hindi napigilang maluha. Matagal na panahon ding nagyakapan ng mag-ama. Para bang nais nilang bawiin ang lahat ng panahong nawala. Maya-maya ay nagsalita si Nestor. Tay, o anak, hindi ko maibabalik ang mga panahong nasaktan kita. Pero ipinapangako kung habang nabubuhay ako, hindi na kita pababayaan. Tumango si Joel. Ako rin, Tay. Lumapit si Elena at hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Ramon, kung papayag ka, gusto kong magsimula tayong muli. Ngumiti si Mang Ramon. Hindi pa huli ang lahat. Habang may buhay, may pagkakataong magbago. Nagpasalamat ang buong pamilya sa Diyos. Sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, muli silang nagsalo-salo sa isang hapag. Hindi man marangya ang kanilang pagkain, puno naman ito ng pagmamahalan. Tahimik na pinagmasdan sila ni Daniel,
Lumapit sa kanya ang kanyang lola. Masaya ka ba? Opo. Pakiramdam ko, nagkaroon na rin tayo ng pamilya. Ngumiti ang matanda. Ang kabutihang ginawa natin ay bumalik bilang pagpapala. Hindi alam ng lahat na may isa pang malaking biyayang darating. Kinabukasan, isang kilalang doktor ang bibisita kay Mang Ramon matapos marinig ang kanyang kwento. At ang pagdating ng doktor na iyon ay maaaring magbigay ng pag-asang muli niyang makita ang mga mukha ng mga taong pinakamamahal niya. Lumipas ang ilang araw matapos muling mabuo ang pamilya ni Mang Ramon. Bagamat hindi na mababawi ang mga panahong nasayang, pinili nilang simulan ang bawat araw ng may pagmamahalan. Magkakasama silang kumakain, nagkukwentuhan, at nagtutulungan sa mga gawaing bahay. Hindi na muling naramdaman ni Mang Ramon ang pag-iisa. Isang umaga habang nagdidilig si Daniel ng mga halaman sa bakuran, may isang sasakyang huminto sa harap ng kanilang bahay. Bumaba rito ang isang lalaking nakasuot ng puting polo at may dalang maliit na bag. Lumapit siya sa tarangkahan. Magandang umaga. Narito po ba si Mang Ramon? Lumabas si Daniel. Opo. Ano po ang maipaglilingkod namin? Ngumiti ang lalaki. Ako si Dr. Victor. Nabalitaan ko ang kwento ni Mang Ramon. May isang kaibigan akong nakarinig ng kanyang pinagdaanan at ibinahagi iyon sa amin. Gusto ko sana siyang masuri. Nagulat sina Daniel at Elena. Agad nilang inanyayahan ng doktor sa loob ng bahay. Nang makausap ni doktor, Victor, si Mang Ramon ay maingat niya itong sinuri. Matagal niyang tiningnan ang kalagayan ng mga mata ng matanda. Pagkatapos ng pagsusuri, ay tahimik siyang napaisip. Lahat ay kinakabahan. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ang doktor. Mang Ramon. Opo, Dok. May pag-asa pa. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Napatingin sina Joel at Nestor sa isa't isa. Dok, totoo po ba? Tumango si Doktor. Victor. Hindi ko maipapangakong babalik ng buo ang kanyang paningin. Ngunit may isang operasyon na maaaring makatulong. Kung magiging matagumpay, maaari siyang muling makakita kahit bahagya. Napaluha si Mang Ramon. Hindi siya agad nakapagsalita. Tahimik siyang nagpasalamat sa Diyos. Ngunit maya-maya ay nagtanong siya. Dok. Opo? Magkano po ang kailangan? Tahimik ang doktor. Hindi maliit ang halaga. Nang marinig iyon ni na Joel at Nestor, ay sabay silang nagsalita. Kami ang bahala. Nagulat ang kanilang ama. Wala kayong dapat bayaran. Ngumiti si Joel. Tay, buong buhay ninyo kaming itinaguyod. Ngayon naman, kami ang aalalay sa inyo. Tumango si Nestor. Kahit ibenta ko ang natitira kong mga gamit, gagawin ko. Lumapit si Elena. Pati ako. Magtatrabaho akong muli. Hindi na napigilan ni Mang Ramon ang kanyang pagluha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa saya. Sa wakas, nakita niyang nagbago na ang kanyang pamilya. Nang gabing iyon, ay nagtipon-tipon silang lahat. Nagplano sila kung paano makakalikom ng sapat na halaga para sa operasyon. Si Joel ay nangakong mag-o-overtime sa trabaho. Si Nestor ay agad na naghahanap ng mapapasukang hanap buhay.
Si Elena naman ay nagsimulang gumawa ng mga pagkaing maaari niyang ibenta sa kanilang lugar. Si Daniel ay hindi nagpahuli. Dadagdagan ko ang oras ng trabaho ko. Nagulat si Mang Ramon. Iho. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Ngumiti si Daniel. Kayo na ang itinuturing kong ama. Kaya pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Tahimik na napaluha si Mang Ramon. Makalipas ang ilang linggo ay unti-unti nilang naipon ang kinakailangang halaga. Tinawagan sila ni Dr. Victor. Handa na ang iskediul ng operasyon. Habang papalapit ang araw na iyon, ay sabay na nananalangin ang buong pamilya. Hindi nila alam kung ano ang magiging resulta, ngunit iisa ang kanilang hinihiling. Na mabigyan pa si Mang Ramon ng pagkakataong muling masilayan ang mga mukha ng mga taong minsan ay nawala sa kanyang piling, ngunit ngayoy buong pusong nagbalik. Dumating ang araw ng operasyon. Madaling araw pa lamang ay gising na ang buong pamilya. Tahimik silang naghanda habang bawat isa ay may dalang kaba at pag-asa sa kanilang mga puso. Si Mang Ramon ay nakaupo sa gilid ng kama. Mahigpit niyang hawak ang kamay ni Elena. "Huwag kang mag-alala," malumanay na sabi ng kanyang asawa. "Nandito lang kaming lahat." Ngumiti si Mang Ramon. "Kung hindi man maging matagumpay ang operasyon, sapat na sa akin na muli ko kayong nakasama." Napaluha si Elena. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan kung gaano kalawak ang puso ng kanyang asawa. Pagdating nila sa ospital ay sinalubong sila ni Dr. Victor. "Handa na po ba kayo, Mang Ramon?" "Opo, Doc." "Buo ang tiwala ko sa Diyos." Tinapik ng doktor ang kanyang balikat. "Gagawin namin ang aming makakaya." Dahan-dahang itinulak ang higaan ni Mang Ramon papasok sa operating room. Habang nagsasara ang pinto, sabay-sabay na nagdasal sina Elena, Joel, Marisa, Nestor, Daniel at ang kanyang lola. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay napuno lamang ng pag-asa. Lumipas ang ilang oras. Sa bawat minutong lumilipas ay lalong kinakabahan ang pamilya. Hanggang sa bumukas ang pinto, lumabas si Dr. Victor. Agad silang lumapit. "Doc, kumusta po?" Ngumiti ang doktor. Naging maayos ang operasyon. Napaluha sa tuwa ang buong pamilya. "Salamat po." Ngunit sinabi ng doktor, "Kailangan pa nating hintayin ang tamang oras bago alisin ang benda. Pagkatapos lamang natin malalaman kung gaano kalaki ang naitulong ng operasyon." Makalipas ang ilang araw ay dumating ang pinakahihintay na sandali. Nasa silid ang buong pamilya. Tahimik silang nakapaligid kay Mang Ramon. Unti-unting tinanggal ni Dr. Victor ang benda sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim ang lahat. "Dahan-dahan po ninyong idilat ang inyong mga mata." Mabagal na iminulat ni Mang Ramon ang kanyang mga mata. Sa una ay puro liwanag lamang ang kanyang nakita. Malabo, hindi malinaw. Unti-unti, may mga hugis na lumitaw. May mga aninong gumagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimulang luminaw ang kanyang paningin. Hindi man ito ganap, sapat na upang makilala ang mga taong nasa kanyang harapan. Napangiti siya habang nangingilid ang kanyang mga luha. "Elena!" Humagulgol ang kanyang asawa. "Oo, Ramon. Ako ito." Lumipat ang kanyang tingin kay Joel. "Anak, tatay,
Pagkatapos ay kay Marisa. Napaiyak din ang anak na babae. Tay, at sa wakas ay kay Nestor. Mahigpit na yumakap ang bunsong anak sa kanyang ama. Patawad po. Ngumiti si Mang Ramon. Nakikita na kita, anak. Hindi mapigilan ng lahat ang kanilang pagluha. Pati si Daniel at ang kanyang lola ay napaluha sa saya. Lumapit si Mang Ramon kay Daniel. Iho, ikaw ang unang liwanag na dumating sa pinakamadilim kong buhay. Nang iwan ako ng lahat, ikaw ang tumayo bilang anak. Yumakap si Daniel sa matanda. Kayo po ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Pagkalabas nila ng ospital ay tila mas maliwanag ang mundo para kay Mang Ramon. Hindi pa man ganap ang kanyang paningin, malinaw na sa kanyang puso ang pinakamahalagang bagay. Ang tunay na kayamanan ay hindi pera, hindi lupa, hindi ari-arian, kundi ang isang pamilyang natutong magsisi, magpatawad at magmahal muli. Ngunit may isang huling pagsubok pang darating sa kanilang pamilya. Isang pangyayaring susukat kung mananatili ba silang nagkakaisa hanggang sa wakas. Lumipas ang ilang buwan matapos ang matagumpay na operasyon ni Mang Ramon. Bagamat hindi pa ganap ang kanyang paningin, sapat na iyon upang makita ang mga mukha ng mga taong pinakamamahal niya. Sa bawat umaga ay nagigising siyang may ngiti sa labi sapagkat hindi na siya nag-iisa. Nagpasya sina Joel, Marisa at Nestor na huwag nang magkanya-kanya ng buhay. Sama-sama nilang inayos ang lumang bahay ng kanilang mga magulang. Pinalitan nila ang sirang bubong. Inayos ang mga dingding. Naglagay ng bagong mga bintana. Muli nilang pinaganda ang tahanang minsang napuno ng lungkot. Nang matapos ang pagkukumpuni, ay inalalayan nila sina Mang Ramon at Elena papasok sa bahay. Napahinto si Mang Ramon. Bagamat bahagya lamang ang kanyang paningin, nakita niyang muli ang tahanang minsang kanyang pinaghirapan. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha. Ito pa rin ang bahay natin, tumango si Elena. At hindi na tayo muling magkakahiwalay. Mahigpit na nagyakapan ang mag-asawa. Makalipas ang ilang linggo ay dumating si Daniel kasama ang kanyang lola. May dala silang munting handa. Tay Ramon! Napangiti ang matanda. Daniel! Lumapit siya at mahigpit na niyakap ang binata. Hindi magiging buo ang pamilya naming ito kung hindi dahil sa iyo. Umiling si Daniel. Hindi po. Kayo ang nagturo sa amin na ang kabutihan ay laging may bunga. Lumapit si Joel. Inaanyayahan ka naming maging bahagi ng aming pamilya. Nagulat si Daniel. Talaga? Tumango si Marisa. Mula ngayon, hindi ka na lamang kaibigan. Kapatid ka na rin namin. Napaluha si Daniel at ang kanyang lola. Hindi nila inaasahang magkakaroon sila ng pamilyang yayakap sa kanila. Makalipas pa ang ilang buwan, ay muling naging masigla ang kanilang buhay. Nagtulungan ang magkakapatid sa maliit na kabuhayan. Unti-unti silang nakaipon. Hindi man sila naging mayaman, hindi na rin sila nagkulang sa pang-araw-araw na pangangailangan. Higit sa lahat, natuto silang maglaan ng oras para sa isa't isa. Tuwing gabi ay sabay-sabay silang naghahapunan. Nagkukwentuhan, nagtatawanan,
at nagdarasal bilang isang pamilya. Isang hapon ay lumapit ang panganay na apo ni Mang Ramon. "Lolo, oh, apo, bakit po kayo laging nakangiti?" Ngumiti ang matanda. "Dahil napakalaki ng biyayang ibinigay sa akin." "Ano po iyon?" "Hindi ang muling pagkakita, kundi ang muling pagkakaroon ng pamilya." Tahimik na nakinig ang bata. "Kaya tandaan mo, habang buhay pa ang iyong mga magulang, mahalin mo sila. Igalang mo sila. Huwag mong hintaying mawala sila bago mo maipakita ang iyong pagmamahal." Tumango ang bata. "Opo, lolo." Nang gabing iyon ay sama-samang naghapunan ang buong pamilya. Habang pinagmamasdan ni Mang Ramon ang kanyang asawa, mga anak, mga apo, si Daniel at ang kanyang lola, napagtanto niyang ang pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay ang naging daan upang muling mabuo ang kanilang pamilya. Hindi man niya ginustong mabulag, hindi man niya ginustong iwanan. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang pagmamahal kaysa sa galit, nanaig ang pagpapatawad kaysa sa paghihiganti, at nanaig ang pamilya kaysa sa pagkakawatak-watak. Mula noon, nangako ang kanilang mga anak na hindi na muling pababayaan ang kanilang mga magulang. Hanggang sa pagtanda ni Mang Ramon at Elena ay nanatili silang magkakasama, nagtutulungan at nagmamahalan. At sa tuwing may nagtatanong kay Mang Ramon kung ano ang pinakamahalagang natutuhan niya sa buhay, iisa lamang ang kanyang isinasagot. Ang tunay na liwanag ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ay matatagpuan sa pusong marunong magmahal, magpatawad at magpahalaga sa pamilya. Wakas.